Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin na Palasyo Nilaglaga. Nako, tuloy pa rin ang pagnanakaw, people power na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa mga tao. Sen mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto mga kaubayan, mag-share lang po tayo ng kaunting mga trending na balita sa mundo ng social media. At ito nga mga kaubayan, unahin na po natin itong si Attorney Claire Castro, no? Jose Claire Castro, yan mga kaubayan. Sabi niya po dito mga karabin natin, peaceful gathering for what? For what? Anong purpose? Yan ha. Tinatanong niya po kung ano yung peaceful gathering na yan. At for what daw? At ano ang purpose mga kaubayan? Well anyway, sagutin muna natin no. It is part of being a democratic country, no? Ang magpahayag ng damdamin na Jose Claire Castro. It's whether maging maingay kayo sa rally or maging peaceful kayo sa rally, di ba mga kababayan? It is part of the democracy. Sabi niya pa, well, they can discuss this over YouTube channel nila. Sa YouTube channel na lang daw mga kababayan. Over social media accounts nila. And for what is that gathering? Ay, mahina pala ito eh. This is to support former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. No? Hanggang ngayon, hindi pa rin makuha ni Jose Castro kung bakit nagtitipon-tipon ang ating mga kababayan, no? For a peaceful rally. If they're for peace, no? Sabi niya, why are they asking for the resignation of PBBM? Hindi mo kayang sagutin? Hindi nyo kayang pag-isipan kung bakit gustong pag-resignin si PBBM? Aba, teka lang. Sa bagay, it is your boss, no? Pero mga kababayan, obvious naman eh, no? Wala kasing nakikitang maganda, no? Ang ating mga kababayan, that is why they're calling for the resignation of PBBM, Jose Castro. Yun po siguro, no? Yung iba, nagbubulag-bulagan, okay. Yung iba naman, nakikita na nilang talagang 3 years na, wala pa ring project. Kaliwat ka ng pangunguhan ng mga pondo, utang. Ikaw ba matutuwa ka dyan, Jose Castro? Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Dito sa mga pinagsasabi ni Jose Castro. At ito pa mga karabin natin, bigyan din po natin ng kaunting opinion or reaksyon itong balitang ito. Sabi po dito sa balita, PBBM ngumiti lang ng tanungin kung pwedeng bumalik ang Pilipinas sa ICC. Ayon po yan kay Jose Castro, mga kababayan. Ibinahagi ni Presidential Communication Office Jose Castro na ngumiti lamang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang tanungin ito hinggil sa posibilidad na muling pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute na bumuo sa International Court or International Criminal Court. Ngumiti lang daw mga kababayan, no? Well, anyway, may naalala po ako. Ngumiti lang din yung tinanong siya dito eh. Sabi sa tanong yung about sa hair follicle test, diba? Sa drug test. Ngumiti lang din po ang ating Pangulo doon. So, isa lang po ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, no? Kung ano yung naging desisyon niya doon sa challenge ng taong bayan na magpa-hair follicle test, I think ganun din po ang kanyang magiging sagot dito po sa pagbabalik
ng Pilipinas sa International Criminal Court. Abangan na lang po natin kung ano pong mangyayari mga kababayan. Importante, sumagot naman ngumiti naman sa atin. Ngumiti naman sa publiko doon sa tanong na yun mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Ito si Mayor Magalong mga kababayan ay hindi na nakapagpigil. Sabi niya dito, obviously, election funds ang ginawa sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw Tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Nako. Maano mo talaga ditong ini-stress out talaga ni Mayor Magalong yung word na magnanakaw, no, mga kababayan. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang 2025 General Appropriation Act ay ginawa umano para sa election fund. Nako. Saan ka nakakita ng ganon na kakaunti lang tao? Kakaunting tao lang, mga lawmaker lang, sila lang ang nag-uusap para binago yung buong bicameral, yung NEP, sabi niya. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon. Obviously, election funds ang ginawa sa GAA 2025. Ayon po yan kay General or kay Mayor Benjamin Magalong. Ano pong masasabi niyo mga kababayan? Tuloy-tuloy pa rin daw ang pagnanakaw ayon po kay Mayor Benjamin Magalong. At makakapal ang mga mukha nito. Kasi ayaw nang tumigil mga kababayan. Tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw. Nako po. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Last po natin pag-uusapan at isi-share itong ICC spokesperson ng sabi po niya, ito si Dr. Fadi, no? El Abdallah, ICC spokesperson. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. The court jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of the state, but only for the crimes that were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. A withdrawal does not affect these obligations and the jurisdiction of the ICC. It only affects the future. Nako, isa lang pong masasabi ko dito, no? I don't care kung anong pinagsasabi nitong taong ito mga kababayan. Pero ito lang ang iniisip ko ngayon no? Si former President Duterte, linabanan niya po, no? Yung mga drug dealers, no? Mga tao na involved po sa drugs. Wherein, mga kababayan, yung ibang miyembro naman ng ICC, they are legalizing illegal drugs, mga kababayan. So, ano ba ito? Hindi ba tama ang ginawa ni former President Duterte? Dapat siguro illegal din. I mean, maging legal na sa Pilipinas ang illegal, mga kababayan, para hindi na tayo habulin ng ICC. Di ba? Mga ano pala kayo sarili nyo ang bansa. Di ba? Sarili nyong bansa, the Netherlands. Legal po sa kanila. Pagdating sa Pilipinas na nilalabanan yung mga ganyan, huhulihin nyo si former President Duterte. Well, anyway, panahon nyo pa naman ngayon, kaya good luck po sa inyong lahat, no? So ito mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto na, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, mukhang sadyang isa-isa nang naglalabas
labasan at nagsasalita ang mga nasa Senado para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan at sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hatol at mananaig sa mga kabulastugan at kasinungalingan na kinasasangkutan ng gobyernong Ngagba. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands, former Senate President Juan Miguel Zubiri di mapipigilang binasag ang katahimikan at katotohanan at tila tahasang sinampal ng kahiyan at katotohanan ang mga sangkot sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila pananahimik, dating Senate President Juan Miguel Zubiri matapang na nagsalita at walang pagdadalawang isip na sinapol ng katotohanan at kahiyan. Di man direktang pinangalanan, ngunit datapwat tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang mga di umano'y ginawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos Jr. kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para mahatulan sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Buwelta pa ng senador, and I quote, "Ikinalulungkot ko ang sistema ng pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang daliang pagdala sa kanya sa The Hague. Sana man lang ay pinayagan siyang makipagpulong sa kanyang mga abogado at maghanda ng depensa bago siya dinala doon. Regardless of political differences, we cannot ignore the contribution he has made to the country. Ngayon, kailangan nating linawin ang mga proseso sa ganitong klasing mga kaso, lalo na't malaki ang posibilidad na hindi ito ang huling pagkakataon na haharap tayo sa ganitong uri ng sitwasyon. Moving forward, we need to be very clear on how we handle situation like this, balancing our international commitments with protecting the rights of any Filipino facing an international case." Unquote. Samantala, hindi naman mapigilang madismaya ang marami sa ating mga kababayan at magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tagilid na lahat at nangangatog ng mga tuhod at bibig, kaya nag-explain na isa-isa. Una si Aimee, ngayon si Zubiri. Sino kayang susunod mag-explain? Hahaha, buong Pilipino, saan mang panig ng mundo, dilat na ang mga mata sa katotohanan. Itaga nyo yan sa bato. Hindi na uubra iyang paawa effect nyo. Too late bro. Only a scout drill will stab a good man with a pure heart behind his back. At iyan ang ginawa ng bangag na administrasyon. Sabi nga, you cannot undone what is done already. Nangyari na ang lahat. Ganon-ganon na lang tinatrato at bastang pinadala si FPRRD. Nakaka-disappoint ang justice ng bansa at ang mga namumuno ngayon. Mukhang nararamdaman na ng ibang politiko na tagilid na ang mga Marcos, kaya ito sila nagsulputan na. Keso mali talaga ang ginawa kay PRRD. Di ba ilang oras siyang nasa Villamor Air Base? Kung nagsipuntahan lahat ng senador at sinubukang pigilan, nevertheless, salamat pa din at hindi kayo tuluyang tumahimik sa ginawa ng dating Pangulo. Para talagang napakawalang silbi na ang Pilipinas at ang Pilipino sa paningin ng mundo ngayon na parang wala tayong hukuman. At kung mayroon man walang silbi sa akala nila, doon pa dinala sa ibang bansang hukuman. Nakakahiya kayong nagsasagawa niyan. Di nyo man lang na-consider na dati nating presidente at sa mga nagawa niya sa Pilipinas ay hindi matatawaran. Ang gaba dili magsaba. God save the Philippines. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.